Cervantes po. Are you wondering kung bakit sa kabila ng iyong kasipagan at katilinuhan ay patuloy ka pa rin nahihirapan sa buhay na pangpinansyal? Well, yan din ang matagal ko nang pinagtatakahan nung araw pa. Katulad ng maraming Pilipino, ako ay isang OFW. Sa mahabang panahon, I was a seafarer for more than 15 years and was able to reach the highest license on board the ship. Mula sa pagiging seaman, ngayon ako ay isang financial advocate at author ng maraming libro na may kinalaman sa financial planning. I have my own group named as Cardinal Boy Group of Financial Planners. Maraming tao nagtataka bakit mula sa pagiging seaman napunta ako sa masalimuot na mundo ng kaperahan. Well, isa sa malalim na dahilan ay ang takot na nararamdaman ko na sana wag akong matulad sa maraming marino at iba pang OFWs na nakilala ko nung araw. Marami sa mga kababayan nating mga OFWs na nung araw na sila ay actively working, ang ganda ng buhay. Shopping dito, shopping doon, gala dito, gala doon, bili dito, bili doon. Pero nung magsitigil na bilang OFW, naging kalunos-lunos ang kanilang kalagayan. Utang dito, utang doon, sangla dito, sangla doon. So ang sabi ko, ganun din ba ang gusto kong mangyari sa akin? Well, definitely not. Ngayon, kung hindi ganun ang gusto kong mangyari, marapat lamang siguro na may gawin akong kakaiba na maaaring nakalimutang gawin ng mga sinaunang OFWs. Dahil doon, nagsimula akong mag-aral tungkol sa mga subjects na may kinalaman tungkol sa pagpaplano ng pera. Nag-aral ako about stock market, mutual fund, UITF, and iba pang mga uri ng mga investments. Ganon din ang mga bagay na may kinalaman tungkol sa pagninegosyo at iba pang paraan ng pagpapalago ng pera. At unti-unti, bunga ng matyaga kong pag-aaral about financial planning and management, naramdaman ko ang malaking pagbabago ng kalagayan kong pinansyal. Ngunit isang araw, I realized na hindi pala tungkol sa dami ng pera ang isyu ng kaligayahan sa buhay, kundi tungkol sa tanong na kung nagawa mo ba ang mission mo sa buhay. Yun ang naging motivation ko upang isulat ang aking unang librong Financial Planning for the Fast-Changing World, upang gawing misyon na turuan ang aking mga kapwa OFWs kung paano nila pwedeng matagpuan ang financial freedom sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang financial plan sa buhay. Upang nang sa ganon sila din ay makatulong sa kapwa nila once na sila ay naging matagumpay na. Nagpatuloy ang misyong ito hanggang isang araw na buo namin ang Cardinal Boy Group of Financial Planners. Ito ay grupo ng mga financial advocates na ang main thrust namin ay tulungan ng mga OFWs at ordinary people to achieve financial independence through sound financial planning. Bakit nga ba importante ang financial plan? Isang malaking bagay na natutunan ko sa mahabang panahon ng pagtatrabaho ko sa barko ay kung gaano kaimportante ang pagkakaroon ng plano. Sa mga nakaranas ng makasakay ng barko, maaaring sa local trip going to your province or sa mismong kapwa kong mga marino, you will notice na once na ang barko ay simula na bumiyahe, the moment na lumayo na sila sa pier, wala ka ng ibang makikita sa paligid mo kundi tubig. Ni hindi mo na alam kung saan ka nang galing, lalo na kung saan ka papunta. Pero paano isang barko ay nakakarating sa kanyang destination? Actually, once na natanggap ng kapitan ng voyage order para sa mga susunod na biyahe, alam nyo ba, hindi pa siya umaalis sa present port nila. Alam na niya kung kailan sila darating sa next destination nila. So paano ito nangyari? Simple lang, because they are employing the technique that we call as voyage planning. Meaning, pinagpaplanuhan ng mga nagiging biyahe. Ganon din sa buhay, in all areas of life, not only in financial. If you want to become successful in all your endeavors, you have to plan for it. And not just mentally plan for it, but plan and reduce it into writing. Dapat nakasulat siya. Ang financial plan ang magiging guide mo kung paano ka makakarating sa iyong desired financial destination. Ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay na pinansyal? Gusto mo bang makapag-aral ang mga anak mo sa magandang eskwelahan? Gusto mo bang makapagpatayo ng sarili mong negosyo? Magkanong budget ang gusto mo para dito?
Gusto mo bang makapagpatayo ng sarili mong dream house? Magkano kakailanganin mo para dito? At pagdating ng araw, magkano kakailanganin mo sa iyong retirement? Kailan mo gustong mangyari ang lahat ng bagay na ito? Lahat ng iyan ay magkakaroon ng kasagutan kung ikaw ay mayroong financial plan. So, plan for your dream, plan for your life, and plan for your success. And if you need help in planning your future, our mission is to help you realize it. Hey, it's Chris. Did you like this episode? Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, you can do 4 things right now upang magpatuloy ang sabay-sabay nating pag-aaral. Una, you can subscribe to our video channel, and I hope you do, so you can learn something new from us every week. Pangalawa, you can have my book by ordering from the link below. Third, you can go to our website so you can read more articles from us. And fourth, you can like our Facebook page to receive a daily inspiration, updates on new products, podcasts, seminars, and events, and everything else na di namin maibigay sa video channel na ito. Sana magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Until then, go out and make a difference. Make money, be wealthy, and help someone else along your journey. God bless.